Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 7 former combatants sumuko sa militar sa Cotabato. Sakong may lamang bangkay at palutang-lutang sa Iloilo City, anak umano ng dating Vice Mayor ng Antique. National Food Emergency sa bigas nakatakdang ideklara sa unang linggo ng Pebrero ayon sa Department of Agriculture. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 7 former combatants ang sumuko sa militar sa Midsayap, Cotabato bilang parte ng kanilang reintegration sa lipunan sa ilalim na rin ng balik-loob program ng pamahalaan. Pinangunahan ito ng 34th Infantry Battalion, 602nd Infantry Brigade at local government unit ng Midsayap na ginanap mismo sa kanilang municipal hall kamakailan. Isinuko rin ng mga dating rebelde ang 2 M14 rifle, isang improvised 7.62 sniper rifle, 2 M79 grenade launcher at 2 Garand rifle. Binigyan rin ang mga sumuko ng sako-sakong bigas, assorted canned goods at groceries at 8,000 pesos na cash assistance. Ayon sa mga sundalo, sumisimbolo lamang ito sa patuloy na pagresolba sa armed conflict at pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan sa lugar. Isang bangkay na nakasilid sa sako ang natagpuang palutang-lutang sa Parola Wharf sa Iloilo City at tinukay ng pulisya na labi ng 29 anyos na si Angel Brandon Salazar kamakailan. Base sa inisyal na ulat, ang biktima ay residente ng San Jose de Buenavista sa Antique at anak umano ng isang dating vice-alkalde. Kinumpirma ng pulisya ang pagkakakilanlan ni Salazar matapos umanong positibo siyang tinukoy ng isang kaanak nito. Sa pahayag ng pamilya sa otoridad, huling natagpo ang buhay si Salazar noong January 22, 2025 at patungo ng Iloilo City. Nang matagpuan ng kanyang labi sa sako, nilagyan din ito ng isang hollow blocks habang nakatali ang sako ng cyclone wire. Nagtamo rin ng tama sa ulo na posibleng hinampas ng matigas na bagay. Patuloy ang pagsisiyasat ng otoridad para alamin ang motibo sa krimen, bagamat isa ang illegal drugs trade sa posibleng anggulo, lalo pat na pag-alamang isang tokhang surrendery ang biktima. Nakatakdang ideklara ng Department of Agriculture o DA ang National Food Emergency sa bigas sa unang linggo ng Pebrero. Kinumpirma ito ng DA matapos ihayag ng Department of Trade and Industry o DTI sa Kamara ang resolusyon para sa National Food Emergency na aprobado ng National Price Coordinating Council. Ayon sa DTI, isinasaayos lang sa ngayon ang ibang kinakailangang dokumento upang masuportahan ang food emergency at maaari na itong ideklara sa susunod na 2 araw. Sinabi naman ng spokesperson ng Kagawaran, Assistant Secretary Arnel de Mesa, na handa naman ang National Food Authority na mag-release ng kanilang rice stocks, gayon din sa mga LGU kung sakaling mailalabas na ang guidelines para sa pagbebenta ng bigas. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.